Naisip mo na ba minsan na baka isa ka lang extra sa sarili mong pelikula? Alam kong parang kakaiba itong pakinggan, pero tumingin ka sa paligid mo. Ilan ba sa mga taong kakilala mo ang gumigising araw-araw, sumusunod lang sa nakasanayang routine, nabubuhay para lang matupad ang mga inaasahan ng ibang tao, at hindi man lang naitanong sa sarili nila, ano ba talaga ang gusto ko sa buhay? Ganito ang buhay ng karamihan sa atin. At ang mas malala pa, hindi nila namamalayan ito. Ngayon sabihin mo sa akin, paano kung ang problema ay hindi kakulangan ng talento, pera, o swerte, kundi ang papel na tinanggap mong gampanan sa sarili mong kwento? Maraming tao ang nabubuhay bilang ekstra sa sarili nilang buhay. Tinitingnan nila ang ibang tao at sinasabi nila sa sarili, kung meron lang sana akong ganoong swerte, kung ganoon sana ako katapang, kung nagsimula lang sana ako ng mas maaga. At ganito sila nabubuhay, nanonood lang, naghihintay, nangangarap. Pero hindi nila naintindihan na walang taong kakatok sa pinto nila para ialok ang papel na bida. Hindi iyan mangyayari kailanman. Dahil ang papel na ito ay hindi basta ibinibigay, kundi kailangang angkinin mo mismo. At doon magsisimulang magbago ang lahat, sa sandaling desidido kang hawakan ang kontrol ng sarili mong buhay. Pero ang desisyong ito ay hindi basta magandang salita lang, hindi ito isang motivational na post sa Instagram. Ang desisyong ito ay nangangailangan ng lakas ng loob. Lakas ng loob na tumingin sa salamin at sabihin, nabubuhay ako ng walang malay. Tinatago ko ang sarili ko sa likod ng mga dahilan. At ngayon, tapos na ito. Pero may mahalaga akong tanong sa'yo, alam mo ba talaga ang gusto mo? Kaya mo bang sabihin sa isang malinaw na pangungusap kung ano ang eksaktong nais mong mangyari sa buhay mo? Magugulat ka sa dami ng taong nabubulol, nalilito, o hindi alam ang sagot dito. Dahil mula pagkabata, hindi tayo tinuruan kung paano mangarap. Ang itinuro sa atin ay kung paano limitahan ang ating sarili. Bata pa lang tayo, naririnig na natin ang mga salitang gaya ng, huwag kang masyadong mataas mangarap, para lang yan sa mayayaman, magtrabaho ka kung saan malaki ang kita, hindi kung saan ka masaya. At ang masama pa, naniwala tayo dito. Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na posibleng magbago ng buhay mo. Noong nagsimula ako sa landas na ito, napakabata ko pa noon, may taong nag-abot sa akin ng libro at sinabi niya, kung susundin mo ng eksakto ang nakasulat dito, magbabago ang buhay mo. At pinili kong maniwala. Pinili kong subukan ito. Alam mo kung bakit? Dahil magulo ang buhay ko noon. Masipag akong nagtatrabaho pero kaunti lang ang kinikita ko, lubog sa utang, at pakiramdam ko, isa lang akong ekstra sa mundo. Walang pumapansin sa akin, kahit ako mismo ay hindi pinapansin ang sarili ko. Pero sa sandaling iyon, nang sabihin sa akin na posible pala akong magbago, nagdesisyon akong akuin ang papel ng bida sa buhay ko. At alam mo, hindi naging madali. Ang pag-alam kung ano talaga ang gusto mo ay nangangailangan na tigilan mo ang pamumuhay sa otomatikong paraan. Kailangan mong patahimikin saglit ang ingay ng mundo at itanong sa sarili mo, ano ba talaga ang nagpapasaya sa akin? Ano ang kaya kong gawin araw-araw kahit hindi ako bayaran dito? Pakinggan mong mabuti ang sasabihin ko ngayon. Kapag natuklasan mo ito, magbabago ang lahat. Dahil mabubuhay ka ng may malinaw na layunin. At ang layunin ang nagbibigay sigla sa ating kaluluwa. Ito ang nagbabago ng mga ordinaryong tao at ginagawa silang mga pinuno, mga visionary, mga tagapaglikha. Pero baka isipin mo, Bob, may mga anak ako, may mga bayarin, responsibilidad. Wala akong oras para tumigil at mangarap. Naiintindihan kita. Totoo. Pero alam mo ba kung ano ang mas delikado kaysa mangarap ng mataas? Yung mabuhay ka nang hindi mo alam kung ano talaga ang gusto mo sa buhay. Gumigising ka ba araw-araw para panatilihin ang buhay na hindi mo naman talaga ginusto? Hindi mo kailangang bitawan lahat ngayon mismo. Isang bagay lang ang kailangan mong gawin, magdesisyon. Piliin mo ang gusto mo. Isulat mo ito. Basahin mo. I-visualize mo araw-araw. Paulit-ulit mong sabihin sa sarili mo, ako ay labis na masaya at nagpapasalamat ngayon dahil. At dugtungan mo ng eksaktong nais mo. Huwag kang magtipid sa mga detalye. Damhin mo ito. Tingnan mo ito. Ipamuhay mo ito sa iyong isip. May paliwanag na siyentipiko sa likod nito. Pinatutunayan ng mga pag-aaral sa neuroscience na kapag paulit-ulit mong binabalikan ang isang imahe sa iyong isip ng may matinding emosyon, unti-unting lumilikha ang iyong utak ng mga bagong koneksyong neural, at nagiging isang utos ang imaheng ito.
Nag-umpisa kang kumilos sa bagong paraan. Nagbabago ang iyong paninindigan at nagsisimulang sumagot ang universo sa ibang paraan din. Parang pagpihit ito ng radyo sa ibang istasyon. Hindi ka makakarinig ng ibang tugtog habang nasa dati kang dalas. Kailangan mong baguhin ang iyong frequency at ang simula nito ay nasa iyong desisyon. Kaya ngayong araw, ngayon din may hamon ako sa iyo. Kunin mo ang isang papel at panulat o kaya ay gamitin mo ang notes sa iyong cellphone at isulat mo, "Ako ay labis na masaya at nagpapasalamat ngayon dahil..." At ipaliwanag mo ng malinaw at detalyado ang buhay na gusto mong likhain. Hindi mahalaga kung parang imposible pa ito ngayon. Isulat mo pa rin ito dahil hindi ito tungkol sa kung ano ang tunay ngayon, kundi tungkol sa kung ano ang magiging tunay kapag binago mo kung sino ka. Pagkatapos mong magsulat, itago mo ang papel. Basahin mo ito araw-araw sa loob ng isang linggo ng malakas at buong damdamin. Kapag ginawa mo ito ng may buong puso, may magsisimulang gumalaw sa loob mo at wala nang atrasan. Dahil ang pagiging ekstra lamang sa sariling kwento ay hindi na bagay sa iyo. Sa unang pagkakataon matapos ang napakatagal na panahon, mararamdaman mong ikaw na ang mismong sumusulat ng sarili mong istorya. Maniwala ka sa akin simula pa lamang ito. Madalas akong tinatanong ng mga tao, "Bob, paano ko paniniwalaan ang bagay na hindi pa nangyayari?" At lagi kong sagot ay, ginagawa mo na yan palagi pero sa maling paraan. Nag-aalala ka tungkol sa hinaharap, natatakot ka sa posibleng mangyaring masama, at naiisip mo ang mga negatibong eksena ng detalyado. Hindi mo napapansin na ginagamit mo ang iyong imahinasyon laban sa iyo mismo. Sa tuwing nililikha mo sa isip mo ang larawan ng trahedya, pagkabigo, o problema na hindi pa man nangyayari, gumagawa ka ng napakalakas na imaheng mental. Ang mas mapanganib pa rito ay hinahayaan mong pumasok ng direkta ang mga larawang ito sa iyong subconscious mind. Hindi humuhusga ang subconscious, hindi ito nagsasabing mabuti ito o masama ito. Tinatanggap lang nito ang lahat at ginagalaw nito ang mga puwersa sa loob at labas mo para maging realidad ito. Hindi ito salamang ka. Ito ay isang universal na batas. Naalala ko ang isang napakalinaw na halimbawa ng prinsipyong ito. Ang kaibigan kong si Phil Goldfine ay gustong manalo ulit ng Oscar. Nakapanalo na siya minsan, ngunit gusto niya ngayon ay 2. Sinabi ko sa kanya, "Phil, kumuha ka ng litrato habang hawak mo ang tig-isang Oscar sa 2 kamay mo. Kahit na kailanganin mong gawin ito gamit ang Photoshop. Pagkatapos, i-print mo ito at titigan mo araw-araw. Dalhin mo kahit saan. Itanim mo ito sa iyong subconscious mind." Ginawa niya iyon at wala pang 10 minuto ay nasa cellphone ko na ang larawan. Ngayon, pakinggan mo ito, makalipas ang maikling panahon, ang imaheng dating parang imposible ay naging totoo. Nandun siya mismo, hawak-hawak sa mga kamay ang 2 Oscar. Ang nagsimula bilang larawan lamang sa isipan ay naging tunay na materyal na bagay. Dahil ganito talaga ito gumagana. Lahat ng bagay na umiiral sa pisikal na mundo ay nagsimula bilang isang imahe lamang sa isipan ng isang tao. Nauunawaan mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Gusto mong baguhin ang iyong realidad? Baguhin mo muna ang mga imahe na pinapanatili mo sa loob ng iyong isipan. Ngunit kadalasan ay kabaligtaran ang ginagawa ng karamihan. Tumingin sila sa salamin at ang nakikita ay kabiguan. Nakikita nila ang sariling may kasalanan, may utang, o tinatanggihan. Naiisip nila ang sitwasyon na tinatanggal sila ng kanilang amo, ang tambak ng bayarin na kailangang bayaran, ang negosyong nabibigo. At paulit-ulit nila itong iniisip araw-araw. Resulta, nilikha nila mismo ang bagay na kanilang kinatatakutan. Pinatunayan na ng Universidad ng Stanford na ang utak ng tao ay pareho ang pagtugon sa isang malinaw na imahinasyong larawan gaya ng pagtugon nito sa totoong karanasan. Sa madaling salita, kapag malinaw mong nakikita, nagsisimula kang maniwala. At kapag naniwala ka na, kumikilos ka na parang totoo na ito. Ngunit may mahalagang detalye dito, kailangan mong maramdaman ito. Kailangang punuin ng emosyon at presensya ang iyong imahinasyon. Ang larawan na walang emosyon ay parang binhi na itinapon mo sa semento. Ngunit kung lalagyan mo ito ng damdamin, doon lamang ito magkakaroon ng ugat. Ngayon, nais kong isipin mo ito, ano ang iyong nakikita kapag ikaw ay nakapikit? Nakikita mo ba ang pangarap mong bahay o ang tambak ng iyong mga bayarin? Nakikita mo ba ang sarili mong nagtuturo sa harap ng napakaraming tao o takot at nakakulong sa iyong kwarto? Nakikita mo ba ang sarili mong malusog at masigla o kaya'y may sakit at pagod na pagod?
Ang mga larawang ito ay siyang bumubuo sa magiging buhay mo araw-araw. At ang pinakamagandang balita, nasa iyo ang kapangyarihang baguhin ito. Kailangan mo lamang na magdesisyong gawin ito. Siguro naiisip mo ngayon, pero Bob, sinubukan ko na ang pag-visualize dati, wala namang nangyari. Sasabihin ko sa iyo, ang subukan mo ito ng 2 araw lamang, nang walang konsentrasyon, walang emosyon, at hindi inuulit-ulit, ay parang sinubukan mong buhatin ang 100 kilo sa yiwil sa iyong unang linggo. Hindi agad tumutugon ang kalamnan. Ganoon din ang iyong isip. Kailangan ito ng tuloy-tuloy na pagsasanay. Dahil dyan, mayroon akong mungkahi para sa iyo, araw-araw, sa loob ng hindi bababa sa 15 minuto, umupo ka sa isang tahimik na lugar, ipikit mo ang iyong mga mata, at malinaw mong isipin kung sino ang gusto mong maging. Saan mo gustong makarating? Sino ang gusto mong makasama? Magkano ang gusto mong kitain? Ano ang gusto mong maramdaman? Visualize mo ang lahat ng may malinaw na detalye, na parang nangyayari na talaga ito. Isipin mo ang pakiramdam ng bagong sofa sa iyong bagong bahay, ang amoy ng kotse na iyong pangarap, ang tunog ng tawanan ng iyong mga anak habang naglalakbay kayo gamit ang bago mong sahod. Isipin mo ang lahat ng detalye at mumiti ka habang ginagawa mo ito. Damhin mo ito sa iyong katawan. Sa bawat araw na gagawin mo ito, binabago mo ang iyong kaisipan. At mas mabilis kaysa iyong inaasahan, ang iyong pisikal na mundo ay magsisimulang tumugma sa iyong mga inilalarawan sa isipan. Dahil hindi mo naakit ang bagay na gusto mo lamang. Naakit mo kung sino ka. At ikaw ay nagiging kung ano ang lagi mong nakikita sa iyong isip araw-araw. Gaya ng sinabi ni Walt Disney, at ito ay isang pangungusap na nanatili sa akin mula noong una kong narinig, kung kaya mong mangarap, kaya mong gawin. Ngunit dadagdagan ko ito, basta't araw-araw kang nangangarap ng malinaw, may emosyon, at may malinaw na layunin. Hindi sapat ang pumikit lamang at hintayin mangyari ang himala. Kailangang gamitin mo ang iyong isip bilang pinakamakapangyarihang kasangkapan sa buong sansinukob dahil ito mismo ang totoo. Kapag lubos mong nauunawaan ito, hindi ka naalipin ng pagkakataon ikaw na mismo ang arkitekto ng sarili mong realidad. Ang lahat ng bagay sa sansinukob ay enerhiya. At ang enerhiya ay nanginginig. Ang pagninig ay paggalaw. Hindi ito isang espiritual na teorya o magandang talinghaga lamang, ito ay purong pisika. Isa itong agham at kasama ka dito. Isa kang nilalang na binubuo ng enerhiya, may mga pag-iisip, damdamin, at kilos na palaging nagpapadala ng isang partikular na dalas. Narito ang pinakamahalagang bahagi, kung ano lamang ang katugma ng dalas na inilalabas mo, iyon lamang ang maakit mo. Hindi ito tungkol sa kung ano ang gusto mo, o kung ano ang sa palagay mo'y karapat-dapat ka. Tungkol ito sa kung ano ang kasalukuyan mong ipinapadalang vibrasyon. Hayaan mong sabihin ko ang isang bagay na maaaring ganap na magbukas ng iyong isipan. Nang simulan kong pag-aralan ang prinsipyong ito, napagtanto ko na ang buong buhay ko ay nasa maling dalas. Gusto ko ng pera, ngunit lagi akong nag-aalala tungkol sa utang. Gusto ko ng tagumpay, pero pakiramdam ko maliit ako. Nais ko ng kalayaan, ngunit ang nangingibabaw kong vibrasyon ay pagkakasala. Noon ko napagtanto na imposibleng maakit mo ang isang bagay na wala sa iyong vibrasyon. Parang pagpihit lang iyan ng radyo. Kung gusto mong makarinig ng klasikong musika, ngunit nasa estasyon ka ng rock, kahit gaano kalakas ang sigaw mo sa radyo, rock pa rin ang tutugtog. Ganyan din sa buhay mo. Gusto mo ng kapayapaan ngunit ang vibrasyon mo ay puro pag-aalala. Makakatanggap ka pa ng mas maraming bagay na may kinalaman sa pag-aalala. Gusto mo ng kasaganaan ngunit ang vibrasyon mo ay kahirapan. Tutugon ang universo ng mas marami pang kakulangan, mas maraming pakikibaka at walang saysay na pagsisikap. Alam mo ba ang nakakatuwa? Walang nagturo sa iyo nito kailanman. Walang nagsabi sa iyo na ang iyong pangunahing vibrasyon ay mas mahalaga kaysa pisikal mong pagsisikap. Ang itinuro lang sa iyo ay magsumikap, mag-aral, sumunod sa mga patakaran. Pero hindi nila itinuro kung paano mo babaguhin ang iyong panloob na dalas. At diyan nakatago ang sikreto. Isang beses, nagbabasa ako tungkol sa likas na katangian ng enerhiya ng lupa at napagtanto ko ang isang bagay na kahanga-hanga. Maaari kang magtanim ng lason at mais ng magkatabi. Tatanggapin ng lupa ang pareho. Hindi ito humuhusga. Tumutugon lamang ito. Sinusuportahan lang nito kung ano ang iyong itinatanim. Ganito rin ang ginagawa ng iyong subconscious mind. Hindi nito sinasabi kung ang isang pag-isip ay mabuti o masama, positibo o negatibo.
Basta tumutugon lamang ito sa kung ano ang madalas mong pinalalakas at inilalagay na emosyon. Maaring naiisip mo ngayon, pero Bob, parang mahirap yan. Paano ko malalaman kung anong vibrasyon mayroon ako? Madali lang. Tingnan mo ang iyong buhay. Ang mga resulta mo ay malinaw na pagpapakita ng pangunahing vibrasyon mo. At kung hindi mo gusto ang iyong nakikita, wala sa labas ang sagot. Nasa loob mo ito. Nasa iyong vibrasyon. Malinaw pa sa alaala ko kung kailan ko napagtanto na kaya kong likhain ang sarili kong ekonomiya. Naaalala ko noon, nakaupo ako sa maliit kong studio sa likod bahay ko, at naisip ko, maaari akong maghatid ng mensahe sa buong mundo, mula mismo rito, mula sa aking bakuran. Naging posible lamang ito dahil ilang taon bago yon, binago ko ang aking vibrasyon. Nagsimula akong maglabas ng dalas ng paglikha, ng kontribusyon, at ng makabuluhang epekto. At nahikayat nito ang lahat ng kailangan ko, mga tamang tao, istruktura, malinaw na pananaw. Para itong mahika, ngunit hindi ito mahika. Isa itong batas ng kalikasan. Tandaan mo, hindi ito tungkol sa pagiging positibo lamang. Tungkol ito sa pagiging malinaw at intensyonal sa pagpili kung ano ang iyong hahayaan na vibrasyon sa loob mo. Karamihan sa mga tao ay pinapayagang idikta ng kanilang mga bayarin, balita, o reklamo sa almusal ang kanilang vibrasyon. Ngunit kung gagawin mo yon, mabubuhay ka sa dalas ng ibang tao. Parang ekstra ka lang sa sarili mong buhay. Ngayon, nais kong obserbahan mo sandali ang sarili mo. Sa oras na ikaw ay gumising sa umaga, ano ang unang emosyon na iyong nararamdaman? Pasasalamat ba o pag-aalala? Kapag naisip mo ang tungkol sa pera, ikaw ba'y nakakaramdam ng kumpiyansa o takot? Kapag nagsasalita ka tungkol sa hinaharap, puno ba ng sigla ang boses mo o napapagod ka lamang? Ang mga sagot na ito ay malinaw na palatandaan ng uri ng enerhiya na kasalukuyang pinangingibabawan mo. At kung nais mong baguhin ang mga bagay na naakit mo, dito ka dapat magsimula. Hindi mo maaaring maranasan ang bagong buhay habang nananatili ka sa lumang daloy ng enerhiya. Kailangan mong gumawa ng maliliit ngunit intensyonal na pagbabago araw-araw. Kaya hamon ko sa iyo ngayon, sa susunod na 3 araw, obserbahan mo ang iyong sarili na parang isang siyentipiko. Isulat mo ang iyong mga nararamdaman, mga iniisip mo ng madalas, pati ang iyong mga sinasabi. At pagkatapos ay pag-aralan mo ito, ang dalas ba ng mga ito ay tumutugma sa buhay na sinasabi mong gusto mo? Kung hindi ang sagot, baguhin mo. Gawin mo ito ng may kamalayan. Magpatugtog ka ng musika na magpapataas ng iyong enerhiya. Manood ka ng mga bagay na nagbibigay inspirasyon. Ulitin mo ang mga positibong paninindigan. Magpasalamat ka. Mag-visualize ka. Magnilay ka. Gawin mo ang lahat ng kinakailangan, ngunit palitan mo ang enerhiya mo. Dahil narito ang tunay na katotohanan, hindi ibibigay ng universo ang hinihiling mo lang. Ang ibibigay niya ay kung ano ang malinaw at tuloy-tuloy mong inilalabas. At kapag nagsimula kang maglabas ng enerhiya na may malinaw na intensyon at konsistensya, imposibleng hindi magsimulang mangyari ang mga bagay na nais mo. Hindi maaaring hindi magbukas ang mga pintuan para sa iyo. Dahil sa wakas, tumutugma ka na sa buhay na nais mong maranasan. Maraming tao ang naniniwala na nauunawaan nila kung paano gumagana ang isipan. Madalas sinasabi nila sa akin, Bob, nabasa ko na yan. Napanood ko na yan sa mga video. Alam ko nang mahalagang mag-isip ng positibo. At lagi kong sinasagot ang parehong bagay, kung tunay mong naintindihan ito ba ay makikita sa resulta ng iyong buhay. Dahil simple lamang ang katotohanan, hindi nagsisinungaling ang mga resulta. Maaari kang gumamit ng magagandang salita, maaaring kabisado mo ang mga positibong paninindigan, maaaring nagbabahagi ka pa nga ng nakaka-inspire na mga mensahe sa social media. Ngunit kung hindi nagbabago ang resulta mo, kung nananatiling pareho ang iyong buhay bawat taon, paumanhin, ngunit hindi mo pa talaga naiintindihan ng lubusan. Dahil kapag naunawaan mo ng malalim, doon lamang nagsisimulang magbago ang iyong mundo. At hindi ito nangyayari sa antas lamang ng intelektual na pangunawa. Ang iyong intelekto ay kaya lamang umunawa, magpaliwanag, at mag-organisa ng impormasyon. Ngunit ang tunay na nagmamaneho ng buhay mo ay ang iyong subconscious. Ito ang nagdidikta ng iyong mga kilos, reaksyon, at automatikong mga desisyon. Kaya napakaraming matatalinong tao ang nananatiling nakatali sa paulit-ulit na mga negatibong sitwasyon. Dahil ang kaalamang pang-isipan lamang ay hindi sapat upang baguhin ang iyong paradigma.
Maaari kang dalubhasa sa pinansya, ngunit nananatiling may utang. Maaari kang eksperto sa larangan ng pamumuno, ngunit nananatiling hindi sigurado sa iyong sarili. Maaari kang maraming alam tungkol sa pagnenegosyo, ngunit hindi kailanman na isa sa katuparan ang iyong mga plano. Bakit? Dahil mas mahalaga ang mga bagay na nakatanim sa iyong kalooban, kaysa sa kung ano lang ang alam mo. Narito ang isang bagay na kailangang sabihin, ang iyong mga paradigma ay nabuo ng hindi mo namamalayan. Na-install ang mga ito noong bata ka pa lamang sa pamamagitan ng paulit-ulit na salita, halimbawa, at impluensya mula sa mga taong nakapaligid sa iyo. Karamihan sa mga ito ay galing sa mga taong mahal ka naman talaga, ngunit limitado rin ang pananaw sa buhay. Mga taong nagsabi na, hindi tumutubo ang pera sa puno, lahat ng mayaman ay tiyak na mandaraya, unahin muna ang obligasyon bago ang kasiyahan. At ngayon, kahit matanda ka na, patuloy mong inuulit ang mga paniniwalang ito nang hindi mo namamalayan. Maaaring nais mo talagang kumita ng mas malaki, mamuhay ng masagana, magnegosyo, mamuhunan, maglakbay, lumago. Ngunit sa kaibuturan ng iyong puso, may bahagi mo pa rin na nagsasabing hindi ka karapat-dapat, magkakamali ka lang, o mapanganib ito. Ito ang dahilan kung bakit ka nahaharangan ng tahimik ngunit paulit-ulit. Gusto mo ng patunay? Isipin mo sandali ang isang taong kumita ng milyon-milyong piso, ngunit nawala rin ang lahat pagkatapos. Halimbawa si Mike Tyson. Isa siya sa mga pinakatanyag na boksinggero sa kasaysayan. Kumita siya ng daan-daang milyong piso, ngunit nawala ang lahat. Bakit nangyari ito? Dahil nakaprograma ang kanyang isip sa sariling pagkasira. Hindi niya binago ang nasa kalooban niya. Kahit gaano pa kalaki ang kanyang kinita, lagi siyang hinihila pabalik ng dati niyang pananaw sa buhay. Ngayon, isipin mo ang kabaliktaran. Isipin mo ang isang tao na nagsimula sa wala, walang pinag-aralan, walang pera, ngunit unang binago ang sarili mula sa loob bago sinubukang baguhin ang panlabas na kalagayan. Marahil matagal siyang naghintay. Maaaring nakaranas siya ng batikos, pagdududa, at maraming pagkadapa. Pero tuloy-tuloy ang naging bunga ng kanyang mga aksyon dahil matibay ang pundasyon niya sa loob. Kaya tatanungin kita ngayon, aling landas ang sinusundan mo? Sinusubukan mo bang baguhin ang buhay mo gamit lang ang lakas, sipag, at puwersa, o nagsisimula ka ba sa tamang lugar na nasa kalooban mo? Naglabas ang Harvard Business Review ng isang pag-aaral na nagsasabing 75% ng mga desisyon ng tao ay nagmumula sa di malay na bahagi ng ating isipan. Nangangahulugan ito na 5% lamang ng iyong sariling kagustuhan ang tunay mong kontrolado. Ang natitira ay kusang nangyayari dahil sa iyong nakasanayang pag-isip. Kaya kung gusto mo ng kakaibang resulta, kailangan mong tigilan ang pakikipaglaban sa iyong mga dating gawi. Sa halip, palitan mo ang mga ito ng mga bagong paniniwala. Ngunit tandaan mo, hindi sapat ang panonood lamang ng isang video o pagbabasa ng magandang kasabihan. Nangyayari lamang ang pagbabago sa pamamagitan ng paulit-ulit na paggawa, paglalagay ng emosyon, at araw-araw na intensyon. Iyan ang dahilan kung bakit paulit-ulit kong binibigyang diin ang kahalagahan ng visualization, pagsusulat ng iyong mga layunin, at paggamit ng mga positibong pahayag araw-araw. Sapagkat ang mga ito ay mabisang instrumento upang baguhin ang iyong subconscious. Ang mga ito ang mga bloke na bubuo sa iyong bagong paradigma. Alam mo ba kung ano ang unang senyales na ikaw ay nagsisimula ng magbago? Ito ay kapag ang mga bagay na dating nagpapakaba sa iyo ay nagbibigay na ngayon ng kasabikan. Kapag hindi ka na nagdududa sa iyong kakayahan. Kapag kumikilos ka nang hindi naghihintay ng papuri mula sa iba. Kapag nararamdaman mong ang dating imposible ay ngayon tila mangyayari ng tiyak. Pero para mangyari ito, kailangang gumawa ka ng hakbang ng pagtitiwala. Hindi relihiyoso ang tinutukoy ko rito, kundi praktikal na paniniwala sa buto bago mo pa man makita ang bunga. Dahil ang iyong panlabas na mundo ay salamin lamang ng iyong panloob na mundo. Kung wala pa sa iyo ang gusto mo, hindi iyon dahil hindi mo kaya. Iyon ay dahil mayroon ka pang negatibong imahe tungkol sa iyong sarili. Hanggat hindi nagbabago ang imahe na yan, hindi rin magbabago ang iyong mga resulta. Huwag mo nang hanapin pa ang sagot sa labas. Ang resulta ay bunga lamang. Ang kailangan mong baguhin ay ang ugat. Kapag nabago mo ang ugat, susunod na ang lahat ng bagay na konektado rito. Kung mayroon kang kailangang tandaan mula sa video na ito yon. Hindi nagbabago ang buhay mo kapag may natutunan kang bago, nagbabago ito kapag nagbago ka mula sa kalooban mo. Hindi mahalaga kung ilang libro na ang nabasa mo, ilang kurso na ang natapos mo, o ilang video na ang iyong napanood.
Ang mahalaga ay kung ano ang pinili mong gawin gamit ang lahat ng natutunan mo. Ang desisyon mo na kontrolin ang sarili mong kwento at maging bida ng sarili mong buhay, iyan ang tunay na nagpapabago ng laro. At kung narating mo ang bahaging ito ng video, mayroong bumagalaw sa loob mo ngayon. Inaanyayahan kitang umakyat pa ng isang hakbang sa landas na ito. Ang susunod na video na nakikita mo ngayon sa iyong screen ay tutulungan kang palawakin pa ang iyong kamalayan at dalhin ka sa mas mataas na antas. Panoorin mo ito dahil tutulungan ka nitong maging 1% mas mahusay kaysa sa kasalukuyan mong kalagayan. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin dito. Hinihintay kita sa susunod na video.